Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang ating buhay na Diyos. Isang pagpapala na muli tayong pinagtagpo ng Diyos sa ating midweek encounter. Naniniwala po ako na walang aksidente sa presensya ng Panginoon. Kung ikaw ay narito ngayong gabi or kung ano mang oras po ang kayo po ay nanonood at ito po ay inyong napapakinggan, alam ko pong may nais sabihin ang ating Panginoon sa ating mga puso. Bago po tayo dumako sa ating pangunahing talata, nais kong balikan ang mensaheng ipinagkaloob ko noong ating New Year's Eve worship. Kung matatandaan po natin na ang mensahe noon ay Fix our eyes on Jesus. Sa pagsisimula po ng taon, hinamon tayo ng Diyos na ituon ang ating mga mata kay Jesus, hindi sa ating mga plano, ating mga pangarap o mga problema. Higit sa lahat, hindi sa mga nangyayari sa paligid natin, kundi kay Jesus lamang. Sapagkat kung saan nakatuon ang ating paningin, doon din patungo ang ating buhay. Ngayon, narito na tayo sa month ng July. Nasa kaligatnaan na po tayo ng taon. Marami na tayong pinagdaanan. May mga panalangin sinagot na ng Diyos. At mayroon ding mga panalangin patuloy nating hinihintay. May mga tagumpay tayong ipinagpapasalamat. Ngunit mayroon ding mga pagsubok na humubog sa ating pananampalataya. Kaya ngayong gabi po, bago natin tanungin kung gaano na tayo kalayo sa ating mga pangarap, mas mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Kumusta ang ating pagtuon kay Jesus? Mas malapit ba tayo sa Kanya ngayon kaysa noong Enero? Mas mainit pa rin ba ang ating panalangin? Mas malalim ba ang ating pagtitiwala? Mas buo ba ang ating pagsunod? O baka sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang nailihis ang ating paningin dahil sa pagod, responsibilidad, kabiguan, alalahanin sa pamilya, trabaho, negosyo, kalusugan, o ang ating kinabukasan. Minsan, hindi naman natin sinasadyang lumayo sa ating Panginoon. Hindi tayo nagising isang umaga na may desisyong talikuran siya. Unti-unti lamang tayong naaabala hanggang sa ang dating malinaw na pagtuon kay Kristo ay napalitan ng pagtuon sa ating mga problema. At kapag si Jesus ay hindi na ang sentro ng ating puso, unti-unti ring bumabalik ang mga bagay na dati na nating iniwan, yung takot, pag-alala, mga dating sugat, maling pag-uugali, at mga bagay na matagal nang nais alisin ng Panginoon sa ating buhay. Marahil, ito yung dahilan kung bakit dinala tayo ng Panginoon sa ating reading ngayong araw na matatagpuan sa Awit chapter 45 verse 10 to 17. Sa unang tingin, ito ay awit tungkol sa isang hari. Ngunit mas malalim na kahulugan ito yung larawan ni Kristo, yung hari at ng kanyang iglesia. At pansinin natin ang unang sinabi dito, hindi pagandahin mo ang iyong sarili, hindi rin patunayan mong karapat-dapat ka. Ang unang sinabi ay matatagpuan sa Awit chapter 45 verse 10. O kasintahan ng hari, pakinggan mo ang sasabihin ko.
kalimutan mo ang iyong mga kamag-anak at mga kababayan. Ibig sabihin, bago magkaroon ng bagong buhay, may mga bagay na kailangang iwan bago tayo lubos na makasunod sa ating Panginoon. May mga bagay na hindi na natin maaaring balikan. Kaya ang mensahe ng Panginoon sa ating ngayong gabi ay pinamagatan ko pong Live the Old Life, Live for the King. Meron pong 3 punto na nais pong ibahagi ngayong gabi. At bago po tayo magsimula, basahin ko muna po yung ating teksto mula sa Awit chapter 45 verse 10 to 17. Ito po ang sinasabi, "O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Yaong mga taga-Tiro, handog nila ay dadalhin, pati mga mayayaman, sa iyo ay susuyo rin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong-ginto ang hinabing damit niya. Sa magara niyang damit, sa hari ay pinapunta. Mga abay ay kasama, haharap sa hari nila. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak. Nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinanap. Darami ang iyong mga supling, sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikaw na may dadakila, kailanman pupurihin nitong lahat na nilikha." Tayo po ay manalangin. Panginoon, aming Diyos, salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng oras upang ang iyong mensahe ay aming pagbulay-bulayan, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at nawa ang banal na Espiritu ang siyang magpuspos sa bawat isang nakakarinig nito, Panginoon, at matanggap nawa namin, Panginoon, ang biyaya mong handog. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa una pong punto ng aking mensahe, sabi dito, ang pagsunod kay Kristo ay nagsisimula sa pagsuko. Sabi sa Awit 45:10, "Makinig ka, kalimutan mo ang iyong bayan at ang sambahayan ng iyong ama." Hindi ibig sabihin nito na burahin ang ating mga alaala. Ang ibig sabihin nito ay huwag nang hayaang ang ating nakaraan ang humubog sa ating kinabukasan. May mga bagay na kailangang iwan upang lubos nating masunod si Kristo. Maaaring ito ay kasalanang paulit-ulit nating ginagawa. Maaaring kapaitan na matagal na nating dinadala. Maaaring maling relasyon. Maaaring takot na pumipigil sa ating magtiwala sa Panginoon. Hindi natin lubos na masusundan ang hari kung mahigpit pa rin nating hawak yung mga bagay na ipinapabitaw na niya. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang pagdaragdag ng relihiyon sa ating buhay. Ito yung pagsuko ng buong puso sa Kanya. At sa ating pangalawang punto po, sabi dito, kay Kristo may bago tayong pagkakakilanlan. Isa din po na teksto na ating pinagbasihan ay mula sa Romans chapter 7 verse 4. Sabi dito, "Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo
ng mabubuting gawa para sa Diyos. Napakagandang katotohanan nito, hindi lamang tayo pinatawad, inangkin niya tayo ng ating Panginoon, hindi na tayo pag-aari ng ating mga kasalanan, hindi na tayo alipin ng ating nakaraan, tayo ay pag-aari na ng ating Panginoon, ng ating Hari. Marahil may nagsasabing, napakarami kong pagkakamali, yung paulit-ulit akong bumabagsak, hindi ako karapat-dapat. Mga kapatid, tandaan natin ito, ang ating pagkatao ay hindi nakabatay sa ating mga kabiguan. Nakabatay ito sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang dugo ni Jesus ay higit na makapangyarihan kaysa sa pinakamadilim nating nakaraan. At kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay Kanya na, wala ng kasalanan na huling salita sa iyong buhay. Ang huling salita ay biyaya, ay ang pagtubos at ang Panginoong Jesus. At ang panghuling punto po natin ay sabi po dito, ang bagong buhay ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi po sa Romans chapter 7 verse 6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Ito po yung magandang balita. Hindi tayo binabago ng ating sariling lakas, hindi tayo nagtatagumpay dahil lamang sa ating disiplina. Ang tunay na pagbabago ay bunga ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag siya yung naghahari sa ating puso, binabago niya yung ating pag-iisip, binabago niya yung ating pananalita, yung ating mga desisyon, yung ating pamumuhay. Ito yung tunay na buhay na inaalok ni Kristo. Hindi lamang bagong simula, kundi bagong puso. Kaya mga kapatid, habang tayo ay nasa kalagitnaan na ng taon, marahil ito yung tamang panahon upang huminto sandali at magsuri. Hindi para hatulan ang ating mga sarili, kundi upang hayaan na ang Panginoon na siyang magsiyasat sa ating mga puso. Mayroon pa bang mga bagay na kailangan nating isuko? O mayroon pa bang mga bahagi ng ating buhay na hindi pa natin lubos na ipinagkakatiwala sa Panginoon? Kung mayroon, huwag tayong matakot lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ang kanyang paanyaya ay hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga handang sumuko. Hindi pa huli ang lahat. May biyaya pa. May bagong simula pa. May hari pa ring naghihintay na yakapin ang kanyang mga anak. Sa atin pong pagtatapos, nais kong iwan ang isang simpleng katotohanan. Kapag tumingin tayo sa ating nakaraan, makikita natin ang ating mga pagkukulang. Kapag tumingin tayo sa ating sarili, makikita natin ang ating mga limitasyon. Ngunit, kapag tumingin tayo kay Jesus, makikita natin ang biyaya, ang pag-asa, at bagong buhay. Kaya ngayong gabi, balikan natin ang mensahe ng Diyos sa atin noong pagsisimula ng taon. Fix our eyes on Jesus. At ngayong nasa kaligitnaan na tayo ng taon, gawin nating panalangin na, Panginoon, kung may mga bagay na nagpalihis ng aking paningin sa iyo, ibalik mo ako muli sa iyong presensya. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang natitirang bahagi ng taong ito. Iwan natin yung anumang humahadlang sa ating paglakad kasama si Kristo. At araw-araw nating piliing mabuhay para sa hari, sapagkat ang tunay na kalayaan, tunay na kapayapaan, at tunay na buhay ay matatagpuan lamang kay Hesukristo.
Sa kanya lamang ang papuri, karangalan at kalwalhatian magpakailanman.